Lalo na dito. O sabi niya, patungkol sa 18 ex-former Marine, ex na, former pa, Marines na ang 4 doon na hindi pala, doon pa lamang ay masasabi nating, oops, may kasinungalingan. So ang ibig bang sabihin nito ay nasa likod din ba ang vice presidente sa mga tinuturan nitong 18. Utangin na, Ante Clear, sa susunod huwag ka na nga magmalalim. Hindi ka naman malalim, mababaw ka lang. Ha? Dahil kung ikaw malalim, napagtanggol mo at napagtatakpan mo ang korupsyon ni Marcos Jr. Kaso sa pamamagitan mo lalong lumalabas. Saka anong konekta ng 18 Marines kay Vice Presidente? Gago ka ba? Sino ba presidente ng Pilipinas? Di ba si Marcos? Sino ba umaawak ng pondo ng Pilipinas? Di ba ang Kongreso at si Marcos? Sino ba ang pumipirma ng pondo ng Pilipinas? Di ba Kongreso at si Marcos? Kaya wag mo kaming ganyanin. Utangin na mo, naturingan attorney ka, bobo ka. Tanga mo. Tayo na sisisin yung kay BP Sara yung pondo na nangyayaring nakawan ngayon. Bakit? Sino pumipirma dyan? Sino ang humahawak niyan? Di ba presidente at kongreso? Gago. Lol. High blood dyan. So, eto na, Sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon na tumitestigo laban sa kanila, ang mga kinakasuhan at ang ginigipit. Sabi ni Bro Edwil Sabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga yung kanina yung sinabi ko nga, dapat tumbukin nyo na. Tumbukin nyo na talaga kasi 2 beses na kayo or ilang beses na kayong binastos ng administrasyon. Dapat tumbukin nyo na hindi na pwede ulit or hindi na pwede itong nangyayaring to. Kung ganyan talaga yung pananaw nyo, Iglesia ni Cristo, please, tumbukin nyo na si Marcos. Yun lang. Oo. At eto, nais litisin ng prosecution ang kaso sa labas ng jurisdiction ng Pilipinas dahil alam nila ang ebidensya ay hindi susuporta sa pagkakakumbikta sa ilalim ng batas ng Pilipinas. That's true. Buti na lang tong kaso retired na. Retired Supreme Court Association Justice. Wala na tong sabihin niyan. Ano yan? Maka-Duterte yan. DDS yan, DDS. Ganyan na naman yung sasabihin nila. So eto na nga dito tayo sa pahayag ni Senator Marcoleta mapatungkol dito sa 18 Marines. Panoorin natin. Dating sundalo, Sen. Halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata Kasi iba yung reaction. Hindi kapag sinabi mo nila gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong bayan. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan Baka lang yan Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Tama.
Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue ribbon talaga ribbon yan. oho. Oo. Kaya nga yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na hindi ka dapat, wala pang hearing pero may PR ka na, Ping Lacson. Wala pang hearing pero may sinasabi ka na sa 18 Marine. So bawal na bawal. Hindi naman sa bawal. Pero doon kasi lalabas na bias ka talaga. 'Di ba? Kasi nga Blue Ribbon Committee ka eh. Ikaw ang haharap, ikaw ang mag-uusig nito. Once na binaliwala nila etong 18 Marines na to, ibig sabihin nun, dawit si Ping Lacson sa nakawang ito at totoo ang sinasabi ng 18 Marines na ito. Ayan yung ibig sabihin ni Senator Marcoleta. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng meron report, meron wala ng po. ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Oho. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tama. Tuntunin mo, gawin mo, sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo Yes. tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang Tama. hinihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 Aha. para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Bakit Hanggang sa nakabahan dumating na? Itong bago. Itong batch May na bago, ito. oho. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Tratado din to si Marcoleta. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon ng Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Grabe, no? Nita, may punto naman talaga doon. Si Senator Marcoleta. Putang ina. Diba? Kaya nga ito, abangan natin. Kapag etong 18 Marines, hindi ito pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee, puta na, yari si Ping Lacson dito. Hindi niya kayang pigilan to. Na parang, oy, wait lang, wag mo sabihin si Bossing si Bossing Romualdez at si Bossing Marcos, ha. Wag niyong babanggitin, ha. Ay, nako, yari kayo dito. So, yon mga banateros, at eto na nga, dito na nga tayo. Sinong senador at congressman ang gumagapang sa 18 Marines para wag silang idamay or wag ilabas ang ebidensya laban sa kanila? Sinong senador? Sinong congressman ito? Sa tutusin, mali yung sinabi ko kanina. Hindi lang isang congressman to, kundi marami sila. At etong senador na to ay kilala nyo rin.
na ginagapang ang 18 Marines para wag ilabas ang ebidensya laban sa kanya. At yan lahat ay ayon sa panaginip ko. Mahirap na. So yung mga barataros, mga kabiyay, ano pong may kokomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin sa mga balitang nangyayari sa bansang Pilipinas? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Paradamay na lang din po yung bell button at super thanks, join button at super thanks natin yan. So, mega live shoutout sa lahat ng Pinoy abroad, OFW, Hero Abroad, saan man panig ng mundo, at sa mga mahal nating senior citizen, sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, kay Jay Guevara, sa SMNI at sa pamilyang Duterte, at syempre kay Pastor Apollo Kibuloy. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili